ibigay mo sa akin ang phone number mo. Bigla niyang sabi. Sobrang bilis naman. Napakurap-kurap pa ako dahil baka nabingi lang ako. Ha? Ang sabi ko, ibigay mo sa akin ang number mo para matawagan kita anytime kung kailangan mo ng tulong. Sabi niya. Kinuha ko na ang phone ko at ibinigay sa kanya. Wala siyang number sa akin kasi nagbago na ako ng phone number. At isa pa, binlock ko siya. And when he opened my phone, napatikim siya at napangiti nang makita ang wallpaper ko. Yun kasi yung nasa beach kami na nakatupis ako. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya dahil mukhang nanginginig pa kami nito. Yeah. Nauutal nitong sagot pero pinanatili niya itong natural lang. Mukhang kumbinsido naman ako. I'll be back after my class. Sa akin kayo sasakay, sabi niya pagkatapos makuha ang number ko. Yes, Prof. Hindi ko alam pero bigla ko na lang nasabi yon na nagpaigting ng pangan ni Vince. Kung minsan pinapahamak talaga ako ng bunganga ko. Pero bago siya umalis, nag-iwan muna siya ng salita. Palitan mo na ang wallpaper mo. Nakaka-distract, Miss Magalona. Iyon ang sabi niya bago tuluyang lumabas ng kanyang office. Naiwan na lang ako doon na parang baliw. Napangiti-ngiti. Mukhang bumalik lang kami sa pagiging estudyante at professor. Oras na ng uwian, 5:00 na ng hapon at gising na rin si George. Kaya lang, iyak ito ng iyak dahil hinahanap niya ang kanyang daddy. At kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapatahan. Wala na akong magawa kundi tawagan si Vince. Unang ring pa lang, ay sinagot na niya agad ito. Hello Vince, busy ka pa? Si George kasi, hinahanap ka. Hindi ko mapatahan. Iyak ng iyak. I don't know what to do. Sumbong ko sa kanya. I'll be right there. I'm coming. Nagmamadali niyang sagot. Ilang minuto pa ay bumukas agad ang pinto at iniluwan nito si Vince na nag-aalalang mukha. Agad itong lumapit kay George at kinargang anak namin. What's wrong, buddy? Hush now, Dad is here. Sabi nito, yumakap agad si George sa ama. I thought you left me again. Hindi na. Bigay, George. Hindi na kita iiwan. Promise. Kumalma naman si George kalaunan. At bago kami umuwi, nag-dinner muna kami sa isang restaurant. Nang nasa sasakyan na kami pa uwi, nagsalita si George. Mom, I want to be with Daddy. Biglang sabi nito, medyo hindi ko pa nakuha ang ibig niyang sabihin. It's late na, George. Pauwi na tayo. George started to whine, but I want to sleep with Daddy. Oh no. Heto na naman siya. Anak, uuwi na tayo kay Grandpa, okay? Tomorrow na lang. Pagpapaintindi ko sa kanya. Nagsimula na namang siyang umiyak. Pinatahan naman siya ni Vince. Bigay ka na, hindi ba? So don't cry. But I want to be with you, Daddy. Kontra nito, alright, you'll go home with me. Sa bahay natin tayo uwi. Nagdiwang naman agad ang mukha ng bata. Wala na akong magagawa. Mukhang matutulog ako na malayo si George sa akin. Sasanayin ko na lang siguro ang sarili ko dahil mukhang mapapadalas ang ganito. Bababa na lang ako dito. Magtataksi na lang ako pa uwi, sabi ko. Nangunot ang noo niyang tinitigan ako. Hindi ka sasama? Nakakunot noong tanong niya. Obviously, alangan namang doon ako matulog sa bahay niya. Nagkatinginan ang magama, parang nag-uusap ang mga mata. Iiyak si George kapag wala ka. Hindi na naman siya dumedede sa akin Bigyan mo lang siya ng gatas. Paano nga kung hanapin ka niya? Iyon nga lang ang problema. Sa tuwing hating gabi, hinahanap ako nito. Palagi kasi kaming magkatabi. Sinubukan kong ibukod siya ng kwarto pero hinahanap pa rin nito ang yakap ko. So, anong gusto mong gawin ko?
Sleep with me. I mean, you'll sleep in my house. Wala na akong nagawa kung hindi pumayag. Nakatulog na si George sa itaas, ngunit ako ay gising na gising pa rin. Lumalalim na ang gabi, kaya bumaba muna ako para pumunta sa kusina. Napagpasyahan kong uminom na lang ng gatas, baka sakaling makatulog ako. I was just wearing spaghetti strap clothes and a cotton short. Sobrang ikli nito na nagmumukha na lang siyang boxer. Ito na lang kasi ang natitira kong damit na naiwan dito sa bahay ni Vince. Pero komportable naman ako kahit wala akong suot na bra, since gabi na naman. No one will notice what I am wearing. I took a fresh milk on the ref and put it on the glass. Ngunit napukaw ang atensyon ko sa dalawang cupcake na nasa ref. It was covered with white frosting, tapos may cherry pa na nakalagay sa ibabaw nito. Nakakatakam. Kinuha ko ang dalawang cupcake at inilagay sa plato. Napagpasyahan ko na doon na lang ito kainin sa itaas. Dala ko na ang gatas at cupcake papunta sa itaas. Ngunit natigilan ako nang makasalubong ko si Vince sa hagdanan. Nakaputing sando lang ito at nakapajamas. Lantad na lantad tuloy ang makikisig na braso nito. Madilim na ang bahay at tanging ilaw na lang sa labas ang nagsisilbing liwanag dito sa loob. Kinuha ko pala itong cupcakes at pati na rin itong gatas. I hope you don't mind. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito ng matiim sa akin. Kahit madilim, ay nakita kong pag-igting ng panga niya. He looked like a monster in the dark, ready to eat me. Doon ko lang namalaya na wala pala akong suot na bra. Mauna na ako sa taas. Nilagpasan ko na siya, ngunit hinawakan niyang braso ko. Muntik pang matapon ang gatas na hawak ko. "Are you seducing me?" he asked in a cold and deep voice. Nangunot ang noo ko, ngunit tumaas din ang kilay kapag kuwan. "Why? Tinatablan ka ba?" "Hell yeah!" Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Kinuha niya ang gatas at cupcakes at inilagay ito sa gilid ng hagdanan. Pinakatitigan niya ako ulit. Nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang hinduturo at pinaikot-ikot sa aking dunggot. Sinasaling-saling nito ang naninigas ko ng korona. Nagtaas baba ang aking dibdib. Ano na kaya ang lasa nito? Bulong niya with his husky voice. Hindi ko napigilan ang sarili kong umungol ng mahina dahil sa ginagawa niya. "I want to do some research in your body, Miss Magalona." "Siete, his professor mode always makes me weak. I give you the permission to conduct your research, Professor. Do the honor." With my goal signals, Vince started to ravish my lips. He cupped both of my cheeks to get control of my head. Para siyang gutom na gutom. At parang pakiramdam ko ay nagdudugo ng labi ko dahil sa kanyang marahas na halik. Halatang sabik na sabik ito. I couldn't get along with his movements. Dinaig niya pa si Flash sa bilis ng galaw ng labi niya. Vince snipped my lower lips and returned to its hole afterwards. He really had the control. Ang isa niyang kamay ay nagsimula ng maglakbay patungo sa aking pangupo. Hinawakan niya ang pisngi ko doon at pinanggigilang piga-pigain. Ang sarap sa pakiramdam. Napakatagal ng panahon at pakiramdam ko ay basang-basa na ako. "Open your mouth, baby," Vince muttered while breathing heavily between our kisses. Para akong lasing na sunod-sunuran sa kanyang mga sinasabi. Unconsciously, my mouth opened slowly. Hindi ko pa man tuluyang naibukang aking bibig. Ay pinasok na niya yon. At nawala na rin ang inhibition ko sa katawan dahil bawat galaw niya ay tinutugon ko yon. I miss doing this with Vince. Since then, no one dared to kiss me or even touch me. Simula noong magkahiwalay kami ni Vince, ay wala akong nakasiping kahit na isa. Si Vince lang
ang pinag-alayan ko ng aking katawan. Wala nang iba. He is the only man who can satisfy this internal and beyond universe desire. Walang kapantay ang dila niya at bibig niya sa pagbibigay sa akin ng kakaibang sarap. It knows my body so well. Sa sobrang lunod ko sa pinagagawa niya, ay naibaba na pala niya ang strap ng damit ko. At lumantad sa kanya ang sagrado kong mga bundok dahil wala akong suot na bra. Gumapang pababa ang halik niya hanggang sa huminto ito sa aking dibdib at parang batang kumakain ng ice drop at walang sinasayang na baka may mahulog sa lupa. Ito ang sound of electricity ran through my body. Its sensation made me get wetter and wetter in sense that I couldn't utter any words anymore but ugh and My mouth only works for moan and whimpers as this moment. Napaatras ako. Hagdan nang naatrasan ko. Kaya natumba ako at napaupo sa unang baitang ng hagdanan. But Ben slipped me lightly and transferred me into the third stair so that he could kiss me perfectly. He leaned down and gave me a very long French kiss. Maya-maya ay naramdaman kong sinisimulan na niyang tanggalin ang short ko pababa. At tanging ang maliit na saplot na lang na nakatakip sa aking pag-aari ang natira sa akin. At tiningnan niya ako nang namumungay ng mga mata. This research is entitled The Effectiveness of the Professor's Tongue in Taming Brat. After saying that, sinimulan niyang halikan ang pagitan ng aking mga bundok papunta sa aking lieg hanggang sa aking labi. While he's busy kissing me, ay busy naman ang kanyang mga kamay sa pagtanggal ng natitira kong saplot. At pinadaan niya ang kanyang mga daliri sa aking namamasa ng mga pisngi. Kahit naghahalikan pa kami, ay namamalayan ko pa rin ang pagbaba niya ng panty ko, kaya malayan niyang nagalaw ang aking kasalanan nang walang sagabal na nagpanginig sa buo kong katawan. Oh Vince, nagdidelirio kong sambit nang sagiin niya ang nakatago kong bantayog. Pinaghiwalay niya ang labi ko sa ibaba at tinudyo-tudyo ang aking little girl gamit ang kanyang mahabang hintuturo. Itinigil niya ang kanyang ginagawa. Bahagya siyang lumayo para hubarin ang kanyang puting sando. Kaya pajama na lang ang natira sa kanya. Ngunit bumalik din ito para pagtuunan ng pansin ang aking little girl. Agad siyang sumulong doon. Itinukod niya ang tuhod sa baitang ng hagdan at yumuko para abutin si little girl. Napahawak ako sa buhok niya nang bigla niya itong halikan. Vince, gosh, halos maiyak na ako dahil sa sobrang kilig. He never used his mouth and lips, only his tongue. I want something more. Binibitin niya ako sa lagay na to. It's data gathering, baby, sabi nito habang nakangiti. Itinigil niya ang pagdila sa akin, pero ang mukha niya ay nanatili pa rin doon. In a scale of 1 to 5, how would you rate it? 1 as not satisfied, while 5 as very satisfied. How affected is my tongue? Ngumiti ako sa kanya. I'll rate it 1, Professor. I'm not satisfied. You perform poorly. His eyebrows raised. Parang medyo na-offend siya doon sa sinabi ko. Natapakan siguro ang ego niya. Masarap naman. Kung pwede lang, 10 ang i-rate ko ay gagawin ko. Pero gusto ko lang siyang paglaruan. I get it. Tiningnan niya ang nasa gilid niya. Nang sundan ko ng tingin ang tinitingnan niya, nakita kong cupcake ito. Nagsalubong ang mata naming dalawa. At bigla na lang nagsitayuan ang balahibo ko nang may sumilip na nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Ngiting may binabalak. What will he gonna do now? This man is unpredictable. Bigla niya na lang kinuha ang cupcake at dinilaan ang frosting nito. Ngunit bahagya lang. Based on the findings of this study, its effectiveness only ranks 1. Therefore, the researcher recommended to give another flavor to the tongue's performance. Parang nahipnotis mo ako sa nag-aalab niyang mata
para niya akong papatayin sa paraan ng kanyang tingin. Oh shit! Alam ko na binabalak niya. Hinawakan niyang dalawa kong paa at ibinuka niya ito ng mas malawak pa. Kaya lantad na lantad ang sariwang-sariwa kong hiwa sa kanya. I could smell the scent of my wetness on the air. Napahawak ako sa railings ng hagdan nang idikit niya ang frosting ng cupcake. Sa bandang gitna ko, my stomach was completely deflated. Medyo malamig-lamig pa ito dahil nga kagagaling lang sa ref. It is also sticky. Hinalikan niya muna ako sa labi bago bumaba para dilaan ng frosting na nasa ibabaw ng sariwang sugat. Unang dila niya pa lang ay nanginig na ang kalamnan ko. Muntik na ako mapasigaw sa sarap. Ngunit naalala kong nasa itaas lang pala si George na natutulog. Nakakainis na research recommendation na yan. Nakakabaliw. Paulit-ulit niya itong dinidilaan at kapag nauubos na ang frosting, ay lalagyan niya na naman tapos didilaan ulit. Stop it! Malapit na ako. Sigaw ko sa kanya dahil anumang oras ay bubulwak na ako. Ngunit para siyang walang naririnig dahil patuloy pa rin ang pagkain niya ng frosting sa ibabaw ko. Mukhang ini-enjoy niya ang pagkain ng cupcake frosting sa sariwang sugat. Hindi ko na alam kung saan nahahawak at tila tumitirik ng mata ko dahil sa kakaibang kiliti na ginagawa ni Vince. It gives me walls of pleasure. Hindi na mapalagay ang pang-upo ko, kaya hinawakan ni Vince ang pang-upo ko para pumirmi ang posisyon ko at para hindi mapalayo ang aking sariwang sugat sa kanyang bibig. Mas lalo lang niya itong idinikit sa mukha niya. He was pleasuring me with only his tongue, no other than that. At tuloy yan nang nawala ang inhibition ko sa katawan. Gamitan mo ng daliri. Walang hiyang-hiyang sabi ko. I want something hard and long inside me. Kahit ano na lang, kahit daliri na lang, pwede na. Halinghing lang ang natanggap ko sa kanya at hindi man lang sinunod ang utos ko. Nasanay na akong lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Pero pagdating kay Vince, kinokontrol niya ako. Naramdaman ko pang umisi siya habang patuloy na kinakain ang cupcake frosting sa ibabaw ni little girl. I am bossy. Yes, I know. Binibitin niya ako. Vince, please. Para na ako nangungusap sa paraan ng pagkakasabi ko sa kanya. Tumigil siya at tiningala niya ako. Nagre-resorts pa ako, baby. Kakainis na resorts. I hate resorts since then. I was frustrated. Ganito talaga kapag nabibitin. Pakiramdam ko ay malapit na akong sumabog. Ngunit tumigil ang loko. Tumawa siya ng mahina. Pulang-pulang mukha nito. At pagtingin ko sa bibig niya, ay parang may nagkalat na gatas doon. Mukbang yarn? I know. Then muli siyang tumawa ng mahina. Alright, ititigil na natin to, sabi nito at tumayo. Nagulat ako sa sinabi niya. Nalaki ang mga mata ko. Hindi pwede. Mabibitin ako. 4 na taon na akong tigang na tigang, tapos kapag nasa exciting part na kami, ay titigil siya. Bullshit siya. Asan ang hustisya? Ang sakit kaya sa puson. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ko sa kanya ng akmang lalagpasan niya ako. At pupunta na sana sa taas, ngunit tinawag ko siya. Tumataas ng boses ko dahil sa sobrang inis. Gusto kong kumalma ang sarili ko at marating ang sukdulan. Saan ka ba pupunta kasi? Upstairs. Inosente niyang sagot. Napatanong pa. My nose flared in frustration. Paano ako? I thought you want me to stop. Dahil may gusto akong higit pa sa ginagawa mo. Hinarap niya ako habang magkakross na inilagay ang mga braso nito sa tapat ng kanyang dibdib. And it is also because I am doing research, Miss Magalona. Did you forget my research title? Isa pa, I was kind of offended sa sinabi mo. Did I really perform poorly? He looked at me with a frown on his face. And look at you.
You want me to stop yet? Are enjoying on my tongue's performance? Galit ka pa talaga ha? Ayaw mo lang talaga sa akin. Parang ang nagtatampo ang boses nito dahil iniwas nito ang tingin sa akin. No, Vince, sabi ko. Ang totoo niyan, gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng masasakit na nasabi ko. I blame you pero pareho lang pala tayong nagsasuffer. Tumango ako. Nasabi ko lang naman yon dahil nahihiya ako sa iyo. Nahihiya? Saan? Kuryosong tanong niya. He's seeking for an answer. Sa kalagayan ko noon, bulag ako and I don't want to be burdened to you. Pinahirapan nga kita noon, hindi ba? It is because I want to make you realize na ganoon kahirap ang buhay mo kapag bulag ang kasama mo. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Huminto siya. Hindi siya nagsalita at tanging katahimikan lang ang namutawi sa amin. I hope na mapatawad mo na ako. Hindi ako mabuting tao and I commit mistakes. Pero alam ko ang paghingi ng tawad at mapatunayan nito. I heard him clear his throat. You know what, Angelica? I don't want to talk about it if you are naked. Tumalikod siya. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay napatigil na ulit siya dahil sa sinabi ko. I won't get dressed hanggat hindi mo ako dinadala sa sukdulan. Napaawa ang labi niya dahil sa sinabi ko. Nakita ko nang nagbabaga ang kanyang mga mata at ang pagtaas baba ng kanyang dibdib dahil sa bigat ng kanyang paghinga. Kahit kailan, hindi ka pa rin mapaamo. I can't tame you. Ang tigas ng ulo mo. Madiin niyang sabi. Tumawa ako ng mahina. Tame me? Tame me, Professor. Pagkatapos kong sabihin yon, ay binasa ko ang aking labi gamit ang aking dila. Sa katagal na panahon, ngayon ko lang ulit ito sinabi. Tuluyan na ngang naputol ang pasensya niya at mabibigat ang hakbang niyang papalapit sa akin. Hinila niya ako patalikod, kaya napatukod ako sa railings ng hagdan. Bahagya tuloy akong napatuwad. Malakas akong napasinghap nang bigla siyang pumasok. I was lubricated but still nahihirapan pa rin siyang makapasok. Medyo nakaramdam ako ng sakit sa pagpasok niya. Pati siya ay napaungol din. Oh shit! Sobrang sikip pa rin, baby. Bulong niya. Nagsimula na siyang gumalaw. Ikaw lang, Vince. At wala nang iba. Ungol ko din. Bahagya siyang tumigil sa paggalaw. You mean, ako lang ulit? Ako lang nakagawa nito sa'yo? Tumango ako dahil parang hindi na ako makapagsalita. Parang nagdiwang si Vince sa responde ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang bewang ko. Ay pagkatapos, ipinosisyon ng maayos ang sarili sa may bandang likuran ko. Kapag gagalaw siya ay nanginginig ang tuhod ko dahil nagdudulot ng kiliti sa akin ang paggalaw niya. At walang pag-aalinlangang nag-atas-abante siya. Hindi ko napigilang hindi umungol dahil sa pagkabigla at halos mawalan na ako ng ulirat. Napakahigpit ng kapit ko sa railings ng hagdan at tingin ko ay bibitaw na ako dahil sa matinding panghihina. Huwag kang titigil, love. I miss doing this with you. Mas lalo lang binilisan ni Vince ang paggalaw niya. Tila wala na siyang ganang huminto. Hindi ka pa rin nagbabago. You only call me love. Kapag I'm making love with you, hinihingal niyang sabi habang patuloy pa rin sa paglabas-masok. I heard groans and moans of Vince. Tila nasisiyahan siya sa ginagawa niya. He's enjoying it. I know that. And I am beyond happy. I am happy to please him. Hindi siya tumigil sa paggalaw. Na halos ikabaliw ko na. Wala na akong nagawa kundi ang umungol ng umungol. Hindi man lang humina ang paggalaw ni Vince. Naramdaman ko na lang na nauna na akong makarating sa sukdulan. Hindi ko na talaga nakayanan pa. Mas lalo pang bumilis ang paggalaw ni Vince. Sa tingin ko ay malapit na rin niyang marating ang sukdulan. Maya-maya ay naramdaman ko ang parang pagsirit ng mainit na likido sa aking kaloob-looban. At dahil sa matinding gulat,
Nasabi ko ang katagang I love you. O, ano? Hindi makapaniwalang tanong niya habang andun pa rin siya sa loob ko. I love you, Vince. Ikaw at ikaw pa rin. I really mean it. Mahal na mahal ko siya at kailanman, hindi nawala yon. Ayoko nang magsinungaling pa. At kahit sa aking sarili. The anger, the pain, it vanished because my love for him is too strong at hindi sakit at galit ang nakakawala nun. Pinaharap ako ni Vince at niyakap ng mahigpit. Naramdaman kong may pumatak na parang basa sa balikat ko. At narinig ko na lang na umiiyak siya. I'm only waiting for you, Angelica, because I never stop wanting you. I love you. I'm yearning for you, he uttered while still crying. He cupped my cheeks and kissed me passionately. I love you, Angelica. Pati ako ay naiyak na rin. Pwede ba tayong mag-umpisa ulit? Naiyak akong tumango. May ngiti na rin sa aking labi. It's a tears of joy. Marry me, baby. I love to. Nakangiti kong sagot. Dahil sa sobrang saya niya ay napasigaw si Vince. Tinakpan ko ang bibig niya dahil nakalimutan naming nasa taas pala si George at natutulog. Natawa na lang kaming dalawa. He looked at me in admiration and love on his eyes. I love you, Mrs. Benavista. It's my turn to initiate the kiss and replied, I love you too. We continued our love-making session on the bed. He didn't stop me until we both shivered in pleasure. This is it. No one can stop us this time. And they said, love is sweeter on the second time around. And I think I am starting to believe that. No more alcohols. No more parties. No more bratty actions anymore. The great and hot professor of Gamson University has tamed me.